So magandang araw, gagawa ulit tayo ng video. So tong video na to is parte pa rin to ng self-mastery na sinasabi ko. Pero ito naman is yung i-impose mo yung will mo. Diba ang success nga, diba, nasabi ko na dati. Masasabi ko successful ako kasi nakukuha ko naman yung mga gusto ko. No, ngayon, 'di ba, gusto ko magkaroon ng bembang. Wala pa naman akong mga nakakabembang dito. Although nagtatry ako marami na lagpas 60 na, 'di ba? Pero yun pa nga rin, 'di ba? Nagtatry pa rin talaga ako na magkaroon ako ng mabebembang. Pero yan nga yung sinasabi ko, 'di ba? Na nakukuha ko naman yung mga gusto ko. Kuwari, nabibili ko yung mga pagkain na gusto ko. Career na gusto ko, pera na specific na gusto ko. Tapos gadget na gusto ko. Nang sinasabi nyo, baka konti lang yung budget ko. Di ba, iniisip nyo, konti lang yung budget ko, kaya ganun. Kaya ito lang yung cellphone ko. Pero sa totoo, hindi ko talaga gusto yung iPhone. Hindi sa nagtitipid ako. Kaya kong bumili talaga niyan, pero hindi ko talaga siya trip. Kasi nga wala siyang 3.5mm jack na nagagamit ko sa pagbablog. Ito, 'di ba? Nagbablog ako ng 3.5mm jack gamit ko, 'di ba? Tsaka ang hassle kasi ng mga Bluetooth, 'di ba? Charge mo pa 'yan, tapos parang 5 oras lang yung music listening time mo. So parang ganun lang. So yun nga, nakukuha ko naman yung gusto ko. Kasi ini-impose ko yung will ko eh. Ibig sabihin, nakapokus ka lang talaga sa sarili mo. Tapos, gagawan mo siya ng paraan. Bali, parang ganun lang talaga siya. Kung ano yung mga gusto mo makuha sa buhay mo, gagawan mo na lang talaga ng paraan. Hindi ka magrereklamo, hindi ka magbabase sa feelings mo na, mahirap kasi. Wari, may target akong, dati ang target kong kilogram na katawan is 70. Ayan, after 2 years, nakuha ko rin din talaga siya na 70 na ako, 70 kilogram. Tapos, pero yun nga, in-impose ko pa rin talaga yung will ko. Nag-training ako, push-ups, squats, mga ganyan, buhat-buhat ng 5 kg na dumbbell. So, yun lang talaga, consistent lang. Tapos, di ba, targeted din ako ng mga nanotechnology. Nung una talaga, para ako mamamatay kasi marami kang heavy metal sa katawan, 'di ba? So mangyayari niyan is 24/7 yung ng radio frequency ng EMF sa katawan mo. So mangyayari parang niraradiation yung katawan mo. Tapos parang pumapayat ka. 'Di ba may nakita kang video ko na parang payat ako, payat yung itsura ko. Tapos sabay makikita mo na para akong naaagnas kasi nga niraradiation ako. So ginawa ko, gumawa talaga ako ng paraan para matanggal nga yan tech. So natuklasan ko si Tony Pantarelesco, which is sinishare ko rin sa inyo, di ba, yung pag-detox ng mga heavy metals. Yung mga yan na yung pagkain ng coriander, garlic, tapos sabay yan, spirulina. Tapos meron din akong ginawang device na makaka-deactivate ng nanotech. Gawa yun sa mga magnets eh. So yun, although tuloy-tuloy pa rin yan kasi activated na ako, lifetime na yan eh. Kaya nga less lang tulog ko parate eh, kasi 24/7 yung assault na yan eh. Hindi ka titigilan yan hanggat di ka nakapatay. So ginagawa ko, yun nga, mine-maintain ko na lang na clean talaga yung kinakain. Although kahit na meat ka pa rin, meron pa rin niya onte. Kaya nga maganda meron din ako pinost sa Facebook, 'di ba? Yung mga titanium na pan or stainless steel na may groove para hindi ka mag-introduce ng mga microplastic sa katawan. Kasi yung mga non-stick pan, yung mga ganun, mga pa rin yun eh. Plastic pa rin yun eh. May BPA, PVC, mga ganun. May plastic pa rin siya, non-stick. So, ganun talaga dapat mong gawin. I-impose mo talaga yung will. Ibig sabihin, kung may goal ka sa buhay mo, yan yung iniisip mo parati 24/7 na obsessed ka talaga. Kasi obsessed ka talaga na hindi mo siya titigilan.
hanggat di mo nakukuha, di ba? Kagaya ko, di ba, sa sample ko, di ba, nagna-numbers game ako. Sabi, huwag ka mag-direct, masyadong aggressive yan or pushy. May experience na kasi ako dati niya na ganyan, na nagda-direct ako. Kaya, pinaninindigan ko yan. Tsaka naniniwala ako kung ano talaga yung iniisip mo parati, yun yung mangyayari. Kasi, di ba yung inner nga, reflection ng external. Kung ano yung internal mo, yun yung i-reflect ng external mo. So, ganun yung mangyayari. Kasi, gagawan mo siya ng paraan eh. Kuwari, sinabi ko na rin sa inyo yan, maging delusional kayo. To the point na yung reality nyo magka-catch up sa delusion nyo. Magaya ko, di ba, iniisip ko na ako, focus, hindi ko naman iniisip na king ako or the shit or the flyest man na makikita nyo. Iniisip ko lang talaga na focus lang ako sa sarili ko pag wala akong mapapala. Relentless yan. Pag wala akong mapapala sa mga tao, hindi ko binibigyan ng attention. Pati yung pag-approach ko, pag i-approach ko yung babae na gusto ko, pagka tingin ko, yung projection ko projection lang naman lahat, di ba? Yung projection ko, tingin ko na parang kagaya ko lang din, di ba? Hindi ako nag-approach ng mga parang bad bitch, yung parang may mga bad vibe na, which is magre-reflect yan sa yung behavior tsaka pananamit, di ba? So yun lang talaga. Pag may gusto ka talaga, itodo mo talaga yung kailangan in alignment yung iniisip mo, pati action mo, pati feelings mo. Diba, ganun nga yung sinasabi nila na yan yung law of alignment, diba? Congruency. Same din yan sa pag-approach ng mga babae. Kailangan yung sinasabi mo, congruent sa nararamdaman mo, tsaka sa iniisip mo. Hindi yung parang nagpapanggap ka lang, kasi hindi totoo yan, which is lalabas sa vibe yan. Nahalata ng tao pag sinungaling ka pati nagpapanggap ka or ginagamit mo sila or niloloko mo sila, nagsisinungaling ka. Alam nila yan. So sa lahat ng gagawin mo, sa mga gusto mo ma-achieve sa buhay mo, i-impose mo talaga yung will. As in yun, to the point na obsessed ka talaga, wala ka nang iniisip, kundi yun lang talaga yung mga goals mo sa buhay. Pwede mo naman pagsabay-sabayin yan, di ba? Kuwari, physique, pagpapapera, yung pag-approach, communication skills din yan socialization, pagko-connect ng business. Yung sinasabi nila maghanap ka ng networking, parang hindi ko advisable yun, kasi ang gagawin mo yung skills mo na lang na parang mag-aano ka ng yung skills mo na lang na parang magbibigay sa'yo ng pera, tapos yun na lang kukonektahin mo yung mga tao na magbibigay sa'yo ng benefit, di ba? Kuwari, yung mga tao na may skill ka na dinedevelop, di ba? Para sa business mo. Now, ang pa rin yan, di ba, yung business mo, dun pa rin talaga, dun ka obsess. Now, hahanap ka ng tao na may tulong dun sa business mo, di ba? So parang ganun lang yung gagawin mo, maghahanap ka. Hindi mo na kailangan maghanap ng mga connection, parang ikaw pa yung magre-reach out, alisin mo yung sarili mo. Lahat naman yan nakabase lang din sa sarili mo, di ba? Self lang talaga, di ba? Kasi kung wala ka, matagal ko nang paulit-ulit ko na sinasabi yan, kung wala ka, malamang wala din yung external. Now, yung sinasamba mong si God, kung wala ka, may God ba, di ba? Hindi ba obvious na ikaw rin si God? Tapos ang control mo lang sarili mo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ikaw si God sa katawan ng tao. Hindi mo lang nare-realize yan ngayon. Now si God, may limitasyon din, di ba? Namamatay din si God kasi yun yung puro na estado ni God, doesn't exist. Now pag natutulog ka, nasa God state ka rin naman Pag clear yung mind mo, open yung third eye mo, nakikita mo yung mga nangyayari. Nasa stillness ka lang, present, wala kang worries, wala kang inaalala, wala kang emosyon. Tapos nasa stillness state ka, ibig sabihin God state, neutral. Wala kang nararamdaman na kung kahit nga galit tsaka puot or mga good or bad, hindi na yung mag-exist sa'yo. Duality yan.
sinabi ko na rin yan sa Facebook ko, di ba? Tanggalin mo na yung good and bad. Palitan mo na lang siya ng benefit or hindi ka magbe-benefit. Magbe-benefit ka ba o hindi? Ganun lang naman yun eh. Tapos, meron nga sinabi si Quartz Crystal na pwede mong isipin lahat ng gusto mong isipin. Gawin mo lahat ng gusto mong gawin. Pero hindi lahat makakabuti sa'yo dahil sa cause and effect. Now, discretion mo pa rin yan kung ano yung makakabuti sa'yo. Iba-iba naman tayo ng discretion base sa judgment natin, base sa clear ng mindset natin, di ba? Discretion mo na lang yan kung ano yung makakabuti sa'yo. Which is, di ba yung mga sinishare ko sa inyo na mag-focus ka na lang sa sarili, yung mga tao, self-interest, selfish lang talaga yan. Hindi makikipag-deal yung tao kung wala siya mapapala sa'yo. Yan yung dapat mong malaman. Tapos, pag na-meet, unang tingin pa lang ng tao sa'yo, may calibration na yan sa utak nila. Kakategory ka nila sa tatlo, di ba? Ikaw ba ay irrelevant, walang kwenta, invisible lang sa kanya, isa ka bang threat? Ibig sabihin ng threat, pwede mo siya mapatay or saktan. Or valuable, ibig sabihin may makukuha siya sa'yo or mabe-benefit. So majority ng tao na nakakasalamuha mo or nakaka-deal mo ay tinatrato ka ng irrelevant. Kasi nga, may vibe din yan eh. Naniniwala din ako, perception din yan eh. Hindi naman technical speaking na maging mayaman ka or ikaw na yung the shit. Basta kung paano mo lang trinato yung sarili mo, yung projection mo. Kuwari nagpro-project ka ng dominance through behavior. Shoulders back, chest out, shoulders back, 'di ba? Tapos straight yung salita mo, open posture. Tapos pag nagsalita ka, walang feelers, mga ka-bullshit na insecurity. Wala kang mga ganyan, confident ka lang magsalita, magi-spit ka ng words mo ng tuloy-tuloy. So yun yung mangyayari. Tapos sabay open ka sa lahat ng tao, wala kang judgment ng good or bad, tanggap mo yung lahat ng mga tao. Yan, magiging attractive ka talaga. Itetest ka kasi ng matrix eh. Pag nasa neutral ka, di ba? Imumove ka ng reality mo sa good or bad. Pero lahat yan ay cause and effect lang. Mapapansin mo yan, di ba? Pagka nasa neutral ground ka lang. Ibig sabihin, nasa yun na yung lahat. Nasa God state ka nga eh, 0 point. Ibig sabihin, kumpleto ka na. Nasa yun na yung lahat. So, kung gagawin ng mo dyan, magpo-focus ka na lang talaga kung ano yung gusto mo sa buhay. Tapos yun yung actionan mo. Hindi ka mag-attach ng label sa mga action na gagawin mo or sa mga goals mo. Yun yung sinasabi na hindi ka dapat focus sa end result, di ba? Gagawin mo na lang, relentless, gagawin mo na lang. Tapos unti-unti mo na lang makikita na may improvement. Kagaya ng example ko kanina na target kong kilogram is 70 kilogram. So ginawa ko, wala akong pakialam, di nga ako nagtitimbang eh. Bihira lang ako magtimbang eh. So paulit-ulit lang ginawa ko, 'di ba? Training, push-up, squats, tapos full body workout, mga ganyan lang paulit-ulit. Tapos, after 2 years, biruin mo, after 2 years pa bago nagka-effect. Nakita nyo naman yung post ko sa Facebook na super payat pa ako, nag-underweight pa nga ako kasi kailangan mo palang taasan yung calorie mo pagka nag-exercise ka, nag-training ka. So, ganun yung ginawa ko, di ba? Kaya yun yung sinasabi ko na na kailangan ma-reach nyo yung zero state na kompleto. Kasi para na nasa God state niyan, wala na makaka-touch sa inyo. Pero sure, kailangan pa rin talaga natin pumera kasi nga nasa survival pa rin yung katawan, 'di ba? Hindi mo maiiwasan 'yan. Kaya kailangan mo talagang pumera. So, ang gagawin mo, magpapera ka na lang talaga. Actually, yan lang talaga mahalaga dito sa buhay. Habang nabubuhay ka, pera lang. Sinasabi ng iba, pag na-reach mo na yung maraming pera, malalaman mo hindi pala yun yung mahalaga. Yung mga pakikisama, Now, hindi mo naman makukuha yung maraming pera kung hindi mo naman tatapatan yan ng pagiging ikaw, 'di ba?
So paano ka ba magkakaroon ng maraming pera? Magiging on point ka, 'di ba? Magga-gather ka ng skills para pumera. So lahat talaga paghihirapan mo, walang easy work dito. 'Di ba? Ganun lang talaga gagawin mo. Na ano. So again, kailangan talaga i-impose mo yung will mo. I-impose mo talaga yung will mo. I-impose mo yung will mo pagka may gusto ka makuha dito sa physical na to, sa realidad na to. Kailangan i-impose mo talaga yung will mo. Lahat ng gusto mo, walang tutulong sa'yo, ikaw lang gagawa. Ikaw lang talaga gagawa niyan talaga. Lahat ng mga gusto mo makuha sa buhay. Kahit sabihin mo may makakatulong ka, sino ba gumawa niyan, 'di ba, ng connection? Kuwari may tumulong sa'yo, bakit ka tinulungan? Siyempre, dahil sa'yo, 'di ba? May value siya nakita sa'yo. O natulungan mo siya dati, 'di ba? Ganun lang naman 'yun eh. So kagagawan mo pa rin, wala nga aksidente. 'Di ba? Lahat nga 'to sinasabi nila perfect. Although alam naman natin na negatibo, actually kahit ngayon pag nabago mo yung mindset mo or kamalayan, negative talaga yung death, pero matatanggap mo na hindi lang naman ikaw mamamatay, lahat naman din naman ng tao, lahat na nabubuhay pagdadaanan yan. Now, nasa sa atin na lang yun. Pag nandun na tayo sa point na yun, madali lang sabihin ngayon kasi nga wala pa tayo sa point na yun, di ba? Pero pag nandun na tayo sa point na yun, syempre expect mo na talaga na magiging painful talaga yan. Kakasakit ka una, di ba? Titiisin mo yung mga limitations mo, fracture, kung ano-ano pang operasyon yan. Tapos treatment, injection, tuturok-turukan ka sa hospital. Everyday yan So ito sinasabi ko na sa inyo yung pagdadaanan nyo. Pag na-hospital ka, o kung aksidente ka, quick death, okay lang yun, quick yun eh. Pero kung yung old, nasa hospital ka, tuturok-turukan ka nyan, tapos ang daming pang blood test, kung ano-ano pa. So yung pagdadaanan nyo, kaya nga sinasabi ko sa inyo na ang gawin nyo na lang talaga is mag-training na kayo habang ngayon, tapos iwasan nyo na yan processed food para makontrol nyo yung kamatayan nyo, as in yung old age na lang, yung parang nag-fade na lang talaga yung ano mo, mga consciousness mo ng kusa, kasi nangyayari yun eh, mag-fade na lang talaga yung consciousness mo pag na-reach na yung maximum limit, tapos hindi mo mararamdaman yung yung death na sinasabi, hindi mo siya mararamdaman kasi kusa na lang siya mag-fade eh. Parang turning the light candles off. Parang hinipan yung kandila, 'di ba? Or nalusaw yung kandila. Yun na lang magandang analogy. Nalusaw yung kandila, na-reach yung maximum limit. So yun yung sinasabi ko. Ma-achieve nyo lang yung ganun na death kung i-impose mo yung will mo. Ganun pa rin, 'di ba? Kakain ka ng unprocessed food, magte-training ka hanggat kaya mo. Tapos maintain physical activity. Tingin ko si Wang Od makakagawa nun, 106 na siya ngayon eh. So pag naano si Wang Od, ganun yung sa kanya, ganun yung mangyayari sa kanya. Parang nalusaw na lang na kandila, namatay na, ganun. Ganun naman talaga pag na-reach mo na yung maximum limit mo eh. Now ngayon naisip ko na rin yan Hindi lang yan siguro once or twice a week ko yan naiisip. Kasi 40 na ako eh. Ngayon di nyo pa maisip yan kasi 20 pa lang kayo. Or 30. Pero pag nag-40 na kayo, diyan mo na maiisip yan. Shit, malapit na pala ako. Biruin mo, 71 average lifespan ng Pilipino. Nasa 60% na ako, di ba? Or 70%, sabihin na natin 70%. Kung 20 ka, nasa 30% ka, di ba? Ganun yan. Tingnan mo itong mga tao dito, tulog. Mga tulog na tao, hindi pa nila naiisip yan. Diba? Kasi buhay pa sila eh. Hindi sila nakakaisip ng mga ganyan. Hindi naman bukas yung mga third eye niya mga yan eh.
Ganyan lang sila. Tapos yung mga, minsan nga pag nakakita ko ng babae dito sa mall, walang kasamang lalaki. Tapos hindi pa siya seryoso. Sa isip-isip ko, nako, nagsasayang lang to ng oras. Tapos hindi sila nagpapapera. Yun din pala, pag nakipagrelasyon kayo ng babae, utusan nyo yung babae nyo para dun sa goal mo, pumera. Yan talaga yung mission eh. 'Di ba? Ang dami pang kabulshitan ng mga red pillar, mission na kabulshitan. Ang mission ay survival. Kahit ano pa man 'yan, gawin mo yung ano mo, addiction. Yung survival na mission, 'di ba? Gawin mo yung addiction. Kahit ano pa man 'yan, pagsusulat ng libro, pagba-vlogging, gawin mo siyang addiction. Pagpapapera, kung ano pang skills yan or kung ano pa, yan yung totoong mission, magpapera. Tapos yung papapasukin mo sa buhay mo is mauutusan mo para pumera, diba? Yan talaga yung maganda. Parang kakuntsaba mo yung jowa mo, diba? Utusan mo siya para may mapapala kayong dalawa. Pero lahat ng utos mo, money related. Kaya nga sinasabi ni Bugoy yan, di ba? Pera lang, walang emotion. Tapos kung hindi pera pinag-uusapan, hindi yan mag-i-exist, hindi niya bibigyan ng attention. Dapat ganun yung mindset nyo. Ganun din sa babae kasi utusan mo siya. Kuwari, focus ka pera. Ito talagang ideal Ito ang sinasabi kong ideal. Kasi nakita ko to sa tatay ko eh. At ito yung pinaka-logical na gawin talaga. Focus ka sa money, tapos pambababae, kahit ilan pa yan. Tapos, pera na lang papagalawin. Napakasimple, ganun lang, di ba? Pera na lang papagalawin. Kaya sangayon ako kay Bugoy doon, 6 minutes niya lang kakargahin yung bata. Tapos sabay, hindi siya nakikipag-mall. Naalala ko yung tatay ko, hindi kami nagmo-mall noon. Siguro parang 2 beses ko lang siya, 3 beses nakasama mag-mall. Tapos sa mga graduation lang. Pero yung mga weekly, wala, hindi. Now, nung una, hindi naman ako naiinis kasi nga, malaya ako kasi hindi ako pinapansin ng tatay ko, di ba? So mindset lang yan. Meron iba mga beta male na emotional na lalaki na hindi ako mahal ng tatay ko, hindi kasi kami nagumagala-gala or kung ano-ano. Ako kasi mas inisip ko na okay to nagagawa ako, gusto ko. Umuwi ako alas 3 or kung ano-ano pa. Yun pala yung rason niya na yun pala yung pagiging man. Ang fino-focus mo lang, mambabae ka at pumera. 2 lang. Tapos, yung nanay na bahala sa pagpapalaki ng anak, di ba? Tsaka pag-aalaga, pagbabudget ng mga tuition fee, pagkain, inumin. So, yun lang yung role ng nanay at babae. Yan yung, actually, isa lang blueprint ng mga sinaunang tatay. Same nang ginagawa ng tatay ko. Ginagawa nila, pinapokus ng money, sabay ng bababae lang. Kasi nga, di ba, conquer nga, di ba, empire. Yan yung mga utak ng mga sinaunang lalaki, conquering empire. Sila Sun Tzu, sino ba yung sa China? Yung nag-conquer na maraming dynasty? Yung 4,000 na something, yung naanakan niya. Khan ba yun? Khan? Nalimutan ko. Basta yun. Yun talaga yung totoong role na lalaki. Kung wala tong lipunan, mga social condition. Ngayon kasi, ginawang beta male yung mga lalaki. Hindi na mag-conquer Ginawang alipin na maging under silbidor. Tangina 50-50. 50-50 ka kung shota. Pero kung nag-submit yan sa'yo, sagot mo lahat yan. Sa akin, payag ako nun. Kasi gagawin mo siyang katulong At least, mawala man siya, umalis siya, madali mo siyang palitan dahil pumaldo kayo, di ba? Pera mo na lang papagalawin mo, di ba? Ganun lang talaga gagawin mo. Pera mo na lang talaga papagalawin mo, di ba?
makakapagparami ka pa ng mga beaches, di ba? Yan yung mga sinaunang tatay. Nagpapapaldo lang. Puro pera lang, panggagancho. Yung mga ganyan isip nila, di ba? Pagpapapaldo lang, tsaka pambababae, yan lang. Kahit naman yung mga basketball player, yung mga NBA player, yun lang yung isip nila dati. Ngayon kasi, may trabaho na babae, liberated na, hindi na nagsasubmit. Kasi hindi na nababribe yung mga so kawawa na yung mga pangit, average looking. Sure, magkakaroon pa rin yan pagka matanda na yung babae, sila na yung pipiliin. Pero hindi genuine desire. Di ba nga sa black pill nga, di ba? Ang treatment ng tao ay base sa looks mo. Nagbabago yan pag 30 na, di ba? Paulit-ulit ko na, or socio-economic status ng babae. Kasi yung babaeng salat, 21 pa lang, na black pill na yan dahil sa hirap ng buhay. Ang priority niyan, hindi looks. Ang priority talaga niyan, yung makaahon sa kahirapan. Yung nagtatrabahong babae, world is oyster pa yan. Gagawin niya, magtatrabaho, magka-college, tapos kung ano-ano pang travel, party, magpa-party pa yan, tapos sabay magpaparami muna ng mga boyfriend, hookups, ganyan. Tapos pag naging alanganin na yung edad nila, 25 na, 26, magkakaroon na yun ng epiphany. Magbabago na sila ng preference. Yung mga dating nireject nila, di ba? Yung mga hindi nila gusto, ngayon naging successful na, pumaldo na. Yun na yung target nila. Nagiging attractive na sa kanila yun, di ba? Ganun mangyayari niyan, magiging attractive na yung Now, nasa sayo na yun, Pwede mo namang gamitin yung hypergamy ng babae. Di ba, kunwari, kagaya sa akin, di ba, may nagbabato sa akin kasi alam yung profession ko eh. So, ginagawa ko, nasa akin pa rin power, hook up ka lang. Hindi kita siseryosohin. Ba't kita siseryosohin? Alam ko naman pakay mo, di ba? Hook up ka lang. Kaya nga gagamitin mo yung hypergamy ng babae. Tapos sasabihin nyo, hindi nyo ako mahal kasi tangina, bakla ka ba? Naghahanap ka ng pagmamahal sa ibang tao. Hindi mo dapat hinahanap yan. Ang pakakay mo lang sa babae, bembang lang, tsaka mauutusan, gagawing katulong. Diba? Yan yung mindset ng totoong lalaki. Bembang lang talaga, bembang. Kaya nga hindi ako nagpapatinag sa direct approach ko eh. Yun lang lagi ginagawa ko eh. Offer, sabihin mo na sexy. O pag nag-bounce, alis ka na, di ba? Hindi ka gusto. Kasi may karanasan ako sa bar-on, saka mga nami-meet ko dati. Unang meet pa lang, dinadala na nga ako sa bahay. Tapos yung ka-flat ko dati, pinapasok ako sa kwarto niya. Ano ibig sabihin nun, di ba? Hindi ko na kailangan na manguto-uto. Nag-date ba kami noon ng mga kaplat ko? Hindi nga kami nag-date noon. Hindi nga kami nagkikita ng mga yan eh. Dahil may kani-kanila kaming buhay eh. Kasi yun lang gusto mo sa babae. Bembang lang tsaka mauutusan. Hindi mo kailangan ng relasyon. Babae may kailangan yan. Ang relasyon mo sa sarili, magpapaldo, parami ng pera, tipong hindi ka na nagtatrabaho, ini-enjoy mo ng buhay mo, payati-yati ka na lang, pabira-bira ng walker, di ba? Tangina, buhay, di ba? Sarap nun. Kaya nga pansin mo yung mga cornstar, pansinin mo yung lalaki mga cornstar, late sila nagko-commit, mga 40 plus na sila, para mag-settle down. Kasi nga, world is oyster eh. Biruin mo ang dami mong binibembang. Pero lahat yun binabayaran na. Pero syempre, malaki pa rin kita nila dun. Kaya papaniwala dyan. Huwag kayo magpapaniwala dyan na lahat yung nandun sa Cornhub, hindi scripted. Scripted lahat yun. Kasi pinapakita yung mukha eh. Yung reputasyon nila Meron ba babae papayag nun? Hindi siya makakapagtrabaho, di ba? Hindi siya tatanggapin sa trabaho dahil nakita siya sa
Pornhub, di ba? So lahat ng mga babae doon bayaran. Papaniwala na yun, walang bayad yun. Kung alam ko lang to dati, sa bagay nung panahon ko, ang hirap talaga pumaldo eh. Ngayon lang talaga yung parang opportunity. Kahit nga si Kristen Tate tsaka yung mga Tate brothers eh. Sinabi na nila yan eh. Ang hirap daw pumaldo ng panahon niya eh. Pinagdaanan talaga brick by brick eh. Ngayon kasi SOCMED eh. May online money na kasi. Yung advantage na new generation ngayon. Kaya kahit early 20s ka pa lang, 21 ka pa lang, 22, multi-millionaire ka na eh. Marami na nakakagawa niyan through FB lang. Nakakaroon sila ng subscriber na 1 million. Tapos kada post nila maraming nanonood. Tapos nag-share. Tsaka engagement. Doon sila pumapaldo. Ang bilis nila makapagpagawa ng bahay. Ang bilis nila expand ng business, restaurant, bahay ng paupahan or kung ano pa yan. Ganun yung ginagawa nila. Kaya swerte ng mga ano ngayon, new generation online. Kaya yung mga nakikita kong mga babae dito, nako, ito yung magandang generation sa babae na mag-focus sa online. Gamitin nila yung katawan nila habang bata pa sila. Post lang sila ng mga thirst trap, 'di ba? Tapos kung ano-ano pang mga papasexy. Yan lang gagawin mo consistently. Tapos maano mo na yung algorithm. Kaya nga pag nagka short term ako, utusan ko ng ganyan. Gumawa ka ng account. Tapos sabay sa Facebook. Sabihin mo, lagay mo doon na meron kang boyfriend na Pinoy. So yun yung yun yung gagawin ko doon sa para syempre mas mabilis yun magkaroon ng maraming subscriber, babae. Syempre ang daming lalaki na na uhaw di ba? Hayok sa kifi. So subscribe yan, views ng views, ko-comment pa yan. Sexy mo. Swerte naman ng boyfriend mo. Kung ano-ano pang ka-bullshitan, di ba? So paano? Yan lang talaga gagawin mo pagka may gusto ka talaga. Kailangan mo talagang paglaanan ng atensyon, focus, tsaka kikilusan mo yan, relentless. Hindi ka titigil hanggat di mo nakukuha yung gusto mo. Yung specific na gusto mo, hindi ka magsisettle sa yan lang, parang hindi ka magsisettle sa mga ganyan. So paano, yun lang, peace.